Okay. Okay na po yung mga grupo. Anong grupo ito? Okay, blue, green. Green, green lang. Yellow, green. Brown, green. Anong grupo po kayo? Grupo po. Red. Red. Okay, dito. Anong grupo po ito? Ano po? Violet, okay ka? Yellow? Baka anong grupo ngayon? Blue. Okay, siguro lapit na lang po yung mga... Okay, lahat ng leader po, yung mga nasa una, they don't prepare siyempre yung nasa likod. So, message related lang. So, yung mga nasa unahan, mapasabi nila itong message natin. Mga ano lang naman, some chapter. Chapter 15. The teaching of the presidents of the church. Yung title ka lang. Okay, sige po. Ay, ang saya-saya. Sige. Yung, pinagpapalapin na po tayo. Yung mga leader po natin, lapit po dito, sila po yung mabasa ng ano. Yung sa mga unahan, kaya na-prepare yung sa likod, sila yung mag-resign. Ako, nakalabang ko si Bill. Di ba hindi kinaya? May mabasa na po, baka kayo. Sila yung dulo. Kasi sa iba, puro mangol pala yung grupo. Okay, ready na? Tatlong words na pa. Dapat ano, i-train na sa amin. Well, June. Go, brother Mark! Okay, wala pa nga sinasabing start. Akala mo ah. Wala pa ma? Wala pa nga start. Bale, ang sabi namin na 2 minutes, blessing, phase 2, gospel, grow out, of the priesthood of gospel, the grow out of the seminary. Yan. And gospel, grow out Yes, ang naman na? of the seminary. Anim lang siya sa ulohin mo. Ano? Fullness. Out of 10 seconds. Okay, 10. 9. Punta ka na kasi sa sabi ko. Hindi, the fullness. Ang sa ulohin lang. 1. Okay, ready? Okay. 5, 6, 7, go! May 4 roll. Dapat na. Ayaw na. Anong grupo yan? Brothers and sisters, bakit ka naka-fall in line? Hindi po and blessings of the priesthood and gospel grow out. Gospel grow out of celestial knowledge. Wala, hindi naman, dapat dito ka lang, oh. Madaya ka. Word by word tayo. Okay, ulitin pa natin. Sunod pa lang. The fullness and blessing and lang, walang dahil. Brothers and sisters, sumaisa po tayo. Dapat po ay one at a time. Yung sa mga
camping activities. Okay, ay. Stop muna, stop. Okay, hands forward muna po mga bata. Hands forward. Ayusin ko natin yung ating Mayroon pa lang sa The fullness of darkness. Atin din po Blessing. Fullness and blessing of the Christian. The fullness and blessing. Fullness and blessings of the Christian and gospel. Kamusta? Kamusta ang game? Kamusta ang game? Ayos lang. Alam mo na? Dadayaan na. Fullness and Grow out and Uy, punta na kayo doon. Sino bang huli? Sino huli? Kaya lumakad ka na doon! Kaya! the fullness and blessings of priesthood and gospel go out of Grow out! Go out! Grow of priesthood and of celestial Mary. The fullness of the gospel and Amen, wala pa! Kaya mo yan! ako na naanay. Okay, wala nga kabahan! Oy, mali! Tama! Ikaw na nagsasabi ko na Tatatampalin ko kayo ng pa eh. Kuya, ulit. Walang take two. Hindi ka magaling mag-coach, wali. Diba 40 na ito? Dito ka ba? Dapat yung mga bayot doon sa ano. Wala na, wala na. Wala na. Kami na, kami na. Ayusin mo kasi kung natatama yan. Banda ka talaga. O, mali. Mali! Hoy, mali. Natin! Okay na. O kami! Wag kasi kayo maingay. Ayun ang fullness of blessing. Kailangan mo dyan, leader na. and gospel go out. Pwede leader naman. Okay, meron pa ulit. Magtatry. Pwede leader. Oo, magta-try daw. Let's go. The fullness and the blessings Tama. Oy, mali. Oy, mali. Try tama. Mali agad, mali agad, mali. Ikaw lang naman, Hoy, tama na yung sa amin. Mali. Pag kayo mo talaga markay na mali, masasabi ko na dyan.
Okay, so pabalik ko lang din sa Meron pa. Tama din sa atin, mag-welcome tayo. Go, President! The fullness and blessing of the priesthood. Mali, may isang mali. Tama The fullness and blessing of the priesthood and gospel brought out of the theory. okay, tama yun. Dahil sa wala ko nakakuha ng tamang sagot ay ang brown team. Kaya message ko natin is the fullness and blessings of the priesthood and gospel brought out of the theory. Okay, next activity. Wala talagang laban dyan. Okay, Malaki mo papanalunan natin dito. Ano ka ba? okay, let's go. Ito yung pampagutom na activity talaga to. Uy! Sayang, panalo sana kami kaya lang nagkamali. Saan ang tissue? Pero okay lang. At least kami nanalo kami sa score. Okay. Okay lang kahit may kwan, may mga babae. Okay lang. Basahan to. Okay. Iwan Okay lang sa amin, sila. dalawa lang kami. Okay lang sa amin, dalawa lang kami. Oo. Sino pinakabilis ang magbuo ng pyramid linear group? Paano pyramid? Gano'n ka lang kataas? Okay lang kung sa pinakabilis kaya tayo mataas. Sa pyramid, sa amin sa lupa, sa lupa. O sa kasila, sa ibang yung mga okay, picturean. Tapos na. Anong grupo na? Yellow green. Yellow green. Ano yan ba? Yellow green. Yellow green. Okay, dapat pinakamalabing ng Bruce. Pinakamalabing ng Bruce na hindi ako pwede ka! Lahat mo tayo. Kumampa ka naman din, di ba? Sige, dito na muna tayo mga Wala na, wala na. Tapos na. Ayan, yan talaga maganda. Uwi lang kayo. Yan, best. Wala. Nangyari. Nabuka ba? Sayang. May picture to, video. Okay, balik na tayo lahat sa pwesto. Tapos na to. Tapos ba ako? So yun yung kabuuan ng ating team building. And dahil doon tabo tayo ng Subak ko dito na. Subak. Ah, tikat ng mo! Tapos na daw.
Sister Lovely Abyo. So, bigay na po natin yung time kay Brother. Hapon po sa inyo mga kapatid. Nadidinig niyo ako dyan sa likod. Patayin na po yung microphone. Ang parents ko po ay hindi nag-join ng church except in my mother. Mga kapatid ko po ay wala, maski isa hanggang ngayon. So nag-iisang kapatid pa rin po ako na only o natatanging member ng simbahan. After working for 2 years, I serve a full-time mission sa Cebu, Philippines mission. Yun sabi nila pinaka-the best daw yun, ano? Para sa amin yun. Pero sa iba, maaaring the best naman Baguio, Davao, and so on. What I can say, kung saan ka nag-serve, yun ang pinaka-the best na mission. President Rene S. Montes and his Sister Lovely Abyo are opening hymn on hymn number 9, Come Rejoice. And our invocation will be given to us by Brother Bernard Mehan. 10, tapos September 30. So, maiksi lang yun, no? Tama ba? Ilang weeks yun? Kung July 10 hanggang September 30, that's probably 6 months? Ay, 6 weeks. Oh, 6 weeks. So, after 4 years naman and 7 months, nagkaroon kami ng anak. Yung una namin anak, pinangalan ko ay Lihay. Yung ikalawa namin anak ay Kambal. Si Jacob and Joseph. Tapos yung pangatlong naming anak, na dapat ika-apat pala, ay si Alma Joyce. Babae, natatanging babae. At yung pinakabunso naman po ay si John Mahangay. Lahat po sila pinangalan namin sa Bukok Mormon. Dahil kasi malaki po yung appreciation namin sa Bukok Mormon. Yung 4 pong boys na yon nag-serve na on a full-time mission. Tapos yung only girl namin, nasa medical, na siya ng missionary application. Okay. So I worked naman sa Seminary and Institute sometimes in 1993. Okay. I worked as a part-time and then after 2 years, naging full-time po ako. Doon po sa Manila, Philippines Institute of Religion. Doon po ako nag-serve po na. While serving also as a bishop. Ang bishop pong hinawakan ko ay pagiging bishop ng mga YSA. Ang tawag po nun ay University Ward. Okay? And then we were transferred to Bacolod. We stayed there for 10 years. Kaya yung mga dila ng anak ko medyo nag-iba. From Tagalog to Ilonggo. Okay? Pagbalik namin dito after 10 years, pinagtatawanan sila dahil kasi nahahalo nila yung Tagalog sa salitang Ilonggo. Tama po ba? Pagka gano'n, ano? Halimbawa, isa sa mga natutunan nila ay yung tinatawag na city daw. City sa Bukok Mormon na Ilonggo. Ang pangalan. Alam niyo po ba kung ano yun? Amuniha, no? Amunaiha. Okay. Yung city o kaya military soldier na Ilonggo na nasa Bukok Mormon na famous. Alam niyo po ba kung sino? Pangalan niya si Gid. G-I-D. Siya, Amugid. The joke lang po yan. No? Okay, after 10 years, na-assign po ako sa Pansay, and then 1 year, na-assign naman ako sa Cavite. Hanggang dito po sa Occidental Mindoro. That was 1996. Okay. So, ngayon naman po, ang calling ko, I'm
I've been called sa Missionary Training Center. Ah. Ako po ay counselor ng branch presidency. Ang Missionary Training Center, yun, tapat po ng temple na yun, okay, meron pong 2 branches. Nagsimula po ito noong July. Ang 2 branches po ito, ang pangalan ay Liahona Branch para sa mga Pilipino, Tagalog speaking. Pero ito naman tinatawag na another branch is called the Language Training Group, na mga foreigners sila ma-assign sa Pilipinas. Ang branch president dito ay si President Benson Misalucha. Kilala niyo ba siya? Yes. Ako yung counselor niya. Tapos dito naman si Elder Valdez. Kilala niyo ba yung dati? Miguel Valdez. Miguel Valdez. Brother na po siya, narito siya. No? At ang counselor naman niya, isang mission president, former, si President Bakiwan. So lagi po namin nakikita ang missionaries. Usually intake, pag sinabing intake, yung bagong dating. Ano ba yung galing sa inyong mga lugar, pupunta sa Manila, i-interview namin. And we interview them. I have interviewed many from different places. Tapos, bibigyan namin sila ng mga counsel and some guidelines. Okay? Ganda po sa MTC ngayon. Makita niyo, lumaki ang tiyan ko. No? Dati maliit to. Kasi ang sarap ng pagkain doon. No? Lalo na yung ice cream nila. Ginagamit nilang ice cream yung ginagamit ng McDonald's. Yung gatas. So, pagpunta nyo doon, you enjoy the ice cream. Kaya lang, limited lang sa 1 baso, 1 glass lang. Kasi pagka marami, baka kayo ay lumobo. Pagka Sunday naman, alright, let's start with the first question. Iyan po. Ang una pong question. What if po kung yung elder ay papauwi na galing mission and then niyaya niya yung sister na nasa mission pa po? Okay, ulit daw po. Ulit. Okay. Unang question. What if po kung yung elder po ay papauwi na galing mission. And then niyaya niya yung sister na nasa mission pa na mag-TM. Pwede po bang hindi natapusin ng sister yung kanyang mission at magpakasal sa RM? Okay. Sige. Question po ulit. What if po kung yung elder ay papauwi na galing mission and then niyaya niya po yung sister na nasa mission pa na mag-TM. Pwede po bang hindi natapusin nung sister ang kanyang mission at magpakasal na lamang? Okay, maganda yung tanong ni sister. Pero alam niyo na yung sagot dito, tinetest nyo lang kami, medyo. Pero, syempre naman, when we are in a mission field, we committed ourselves to the Lord. Tama ba? So, ibig sabihin, meron tayong year kung saan dapat tapusin natin yung mission natin. So, as sa akin, bilang isang priesthood leader, dapat tapusin nyo muna yung mission. Kasi, sabi nga, in every time there is a season. Okay? Nagigets nyo ba? So dapat, laging meron tayong time. May prepared time tayo for everything. At pinaplano yan ng mabuti. Tama ba? So tapusin nyo yung inyong mission. Mas maganda yun kasi parehas kayo tapos ng mission. And then after that, pwedeng after ma-release kayo, diretso na kayo sa temple. Masaya nun, di ba? Okay ba? So, dapat tapusin yung mission niyo bago kayo magpakasal. Okay, salamat po, President. okay na po yun. Okay, okay na daw po. Proceed po tayo sa next question. Excuse me po, ano? Saka isa pa, pagka kayo po ay mag-mission, meron naman nakalagay doon yung letter ng prophet, kung ilang buwan kayo o ilang taon. So, that is just Letter of prophet. Okay, sige po. Proceed po tayo sa next question. Ito po. Paano kung nagmi-mission ng isang brother
pero hindi siya nakatapos ng 2 years. Example, pinauwi siya dahil sa pagka-disobedient niya. Pero nagbago na siya. Pwede pa kayang mag-temple marriage po iyon? Okay po. Ulitin po natin. Paano kung nag-mission ang isang brother pero hindi siya nakatapos ng 2 years? Example, pinauwi siya dahil sa pagka-disobedient niya pero nagbago na siya. Pwede pa kayang mag-temple marriage po iyon? O, siyempre naman, pwede siya mag-temple marriage. Pero, sabi sa temple na no unclean things na makapasok sa loob ng temple. Kaya dapat, bumalik siya sa pagka-worthy para makapasok ulit siya sa temple. At pwede niyang gawin niya yung temple. Walang problema doon. Basta yung worthiness niya, manatili at may bigay ulit sa kanya yung branch president niya o district president para magawa niya yung bilang sa kanya. Medyo nakakalungkot yun sa part ko. Kung ako yung tatay nung disobedient na yun. Ano kaya yung mararamdaman ko? So, wag naman sana. I pray na hindi naman mangyari na dahil na-disobedient kayo, uuwi na kayo. No? So, nandun tayo sa mission para gawin yung gawain ng Diyos. So, dapat, with an eye, focus on the glory of the Lord. So, para bang yung nag-aararo, kapag nasa mission tayo, isa lang yung direction natin para tuwid yung daan natin. Hindi tayo paliko-liko, no? Kasi pag may tinignan tayong iba, hindi natin makikita yung tinutumbok natin. So, sa tanong na yun, lahat naman tayo ay may, kung mga sabi nga ni Jesus Christ, kailangan lang natin mag-repent. Pero sabi nga sa inyo, there's no royal road for repentance. So, sabi nga is, yung pag-iwas daw is better kaysa i-cure. So, hanggat maaari, kailangan iwasan na natin ang mangyari bago pa pumasok yung sarili. Pero kung sakaling nangyari na, of course, we need to repent. And then, ulit natin yung worthiness natin. Kasi katulad ng President, no unholy thing can enter to the temple. So, we need to be worthy para pumasok sa temple. So, pwede pa rin yun. Kaya lang, malungkot yun sa part ng mga leaders. Ako, kung leader ako ng member na yun, malungkot sa akin yun. How much more sa mga magulang nitong tao, nitong batang ito, no? So, sana wag umabot doon. Wag natin gagawin yun. Court of Law. Isang rin po, sisters, isang doctrine din po, yung sinasabi ng Lord, I, the Lord, will forgive you of your sins and remember them no more. Hindi nyo nalalaman. Malinis ka na rin. Sabi ng iba, ang repentance daw, parang katulad ng isang itong kahoy. Pagka meron kang malaking pako, at ito ay ginanyan mo, pag tinanggal mo yung pako, ang markaan doon, tama po ba? Hindi ko na ganun ang repentance. Ang repentance is changing into a new food. Hindi na itong wood. Bago na. Wala siyang marka. Galing. So, pwede pa yun. At sa makasas. Yes, yun Parang po. si Saul, gano'n. Nakasapahan. Sige, ito naman po yung... Sa mission, huwag gagawin. Okay, ito po yung sunod na question. Paano po kung dalawa ang mag-propose? Nag-propose. Isang RM na hindi mo naman mahal. O yung member o yung non-member na mahal mo. Ulitin ko po. Paano po kung dalawa ang nag-propose? Isang RM na hindi mo naman mahal o non-member na mahal mo. Sino ang dapat mong piliin? Okay, Napakasikat ng araw. actually, sa pagiging district president ko, marami na rin akong ng mga ganyan mga tanong, Pero isa lang yung sasabihin ko sa inyo, yung sinabi ng ating mga leader,
bagong member pa lang ako ng simbahan, nabasa ko na ito, no, sa Gospel Principle. Ang sabi niya doon, although mahal na mahal kita, pero you cannot bring me to the eternity, papakalimutan kita. Yun ang sinabi doon, ano? Remember, yung sinabi ng mission president ko bago niya ako in-release, sabi niya, if it's not eternal, forget it. Forget that. So tingnan nyo sa dalawa kung sino yung magdadala sa inyo sa eternity. Although, sabi niyo yung president, hindi ko po siya mahal. Ayan. Yun yung tanong, ano? Pero kung itong non-member na to, nagiinom, naninigarilyo ng bubugbog, mga ilang taon kaya kayo magtatagal yung sinasabi niyong love. Yung love kasi nawawala. At yung love na di-develop din. Brothers and sisters, sabi nga nung aking leader na, yung pinaka daw best na girlfriend is your best friend. Okay? Gordon Bing. Kasi kilala na niyo yung isa't isa, yung same standard ninyo, no? Alam nyo, based on my experience, nung ako ay mag-decide na magpakasal, hindi ko naramdaman yung sinasabi nila na romantic, ano? But, alam niyo yung ginawa ko sa pag-decide ko? Low power. Cut. Information from the Lord about the thing that I'm going to do. Okay? Bro, pakiray ko. Huwag niyo pong i-compromise. Asawa. Sisters, Kun kong cellphone ko. alaala, huwag niyong i-compromise ang inyong kobinan sa mga tao na feeling nyo lang gwapo, maganda, mahal ko. Meron po isang experience sa mission field. Every time na ito pong member na to, isang return missionary siya, babae. Actually, sa Hong Kong pa po siya nag-mission. Every time na dumadaan kami sa bahay nila, palagi po siyang umiiyak sa akin. Sabi niya, President, kung maibabalik ko lang ang nakaraan, sabi niya. Kasi meron po siyang isang boyfriend, non-member, nakipag-compromise siya. Sabi ng boyfriend, o sige, magpakasal tayo, magpapamember ako pagkatapos nating makasal. Okay, si sister, dahil mahal niya, dahil yun yung kanyang hinahangad na katauhan or whatsoever, nakita niya doon, pumayag siya. Until nakasal sila, itong lalaki, hindi na siya nagpa-member kasi kasal na sila. Naging kawawa po yung buhay ng kanilang mana kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta. Itong si brother, nung tumagal, lumabas yung tunay niyang ugali. Ayaw na niyang payagan si sister magsimba, gusto man ni sister patago kung wala si brother. Itong mga anak niya, pagigigil din niya pumunta sa simbahan, sumimba. So talagang every time umiiyak siya, sabi niya, President, ay hindi ito yung hinangad kong buhay sa buhay ko. Pero sana kung may makikita kayo o magiging leader kayo, sana i-counsel nyo sa mga young single adult na huwag gagayahin yung nangyari sa akin. So this is based on experience, brothers and sisters. So ngayon, Bisa mag-decide kayo, sino ba ang gusto nyo? Yung non-member na mahal nyo? Or sabi nyo mahal ninyo? Yung member na worthy na pwede kayong dalhin sa eternal life? That you can be together and forever for eternity. So yun lang po. At ganoon din, alam ko sa doctrine ng simbahan, ito rin yung ituturo sa inyo ng mga leaders. Because same faith, alam ko po na same standard, and then yung temple marriage. Kaya nga po kapag sabi ko nga sa mga young single girls sa amin, sa district namin, ayaw ko na may ikakasal na return missionary sa simbahan. Gusto ko sa temple na yung lahat hanggat maaari. I encourage them to be married in the temple. Kasi pag sa simbahan, ibig sabihin, non-member or maaaring hindi sila worthy pumasok sa temple. Brothers, ito naman siya, no? Brothers and sisters, tama po yung sinabi ni Pastor. Sisters, maingat po kayo. Don't be deceived. Pagpipilihan, halimbawa, member sa kanang member. Ako dalawa ba? Pero yung member, hindi mo mahal. Pero ang bullpen. Hindi mo mahal. Be careful. You might be living in a fringe. Para ka bang nakita nyo ba yung sa ano ba yun? Sa new era na merong upuan tapos nasa edge siya, nasa kumbaga bangin siya, andito yung dalawang upuan, yung paa tapos bangin. You'll be like that. Ang ipagpapalit niyo yung kaligayahan niyo.
Sabi nga, happiness is the object and the sign of our existence. Okay? If we pursue the path that leads to it, dapat daw ay kung tatahakin natin yung tamang daan. And this path is being virtuous, that is uprightness, that is holiness, and that is keeping all the commandments of the Lord. Paano nyo makikip ang commandments ng Lord if one day, kung ang pangasawa nyo, sasabihan kayo, huwag ka nang magsimba, kasi ako naman ang lalaki. Akong dapat masunod, akong breadwinner, akong bumubuhay sa inyo at nagpapakain. Dito kayo magsisimba. Tapos pag sinabi, di ba nangako ka, pag naging member ka, papakasal ako sa iyo basta maging member ka lang. Yes, noon yun. Hindi na ngayon. Kaya isa pa, tinupad ko yun. Di ba nagpaturo naman ako, tapos nabaptize ako. Ayun, nagpabaptize, pero bumalik sa dating church. Please be careful. You might be deceived. Can I have a follow-up question po? From kayo ba? Asawa na yan eh. Big word. Milo. Kasi, doktor yung kay Milo. Naintindihan ka lang yung talaga pag mag-aasawa na. Tutukan mo siya. Tutukan mo si Bernard. Parehas na member. Bernard ah. Kaya pala. Sino kaya yun? Tanong ko lang po, what if Rivalry. what if ano po, parehong member yung pinagpipilian po ng isang sister. So I think paano po siya makapag-decide? Parehas daw po. Parehas mabait. Alam nyo, napaka-blessed ni sister. Kasi wala siyang pwedeng itapon doon, ano? Siguro yung pagpipilian na lang niya doon is, Kung sino kasi, yung kasalita. tingin ko is, bahala na yung Panginoon, ano? Confirmation na lang kailangan mo doon. Napaka-blessed mo, sister, kung ikaw ito, no? Why? Just, siguro yung worthiness nila, no? And then, ask the confirmation from the Lord. Lagi niyong isasama, brothers and sisters, sa inyong decision making ang Panginoon. Minduro Dahil pa rin ba? kapag kasama niyo siya, hindi kayo mamamalitin. Burnout pa rin. Remember that. And then, if you are not satisfied, Mindoro take din a po. fasting. Island Mindoro nga eh. Prayer and fasting. It's The very capital effective of para- burnout. So, yun lang yung masasabi ko. Before you decide decision making, it's up to you na rin yun, ano? Based na din sa worthiness and then yung pagiging active nitong dalawang member na sabi mo. Kasi merong member na casual member lang eh. Basta member lang siya, pero hindi naman niya dapat ino-honor. Okay, nakikinig pa ba kayo? Salamat. Dapat itong brethren ito, ino-honor niya yung priesthood na meron siya. Remember that. Once the brethren honor his priesthood and magnify his calling, and then mabuti siyang anak para sa kanyang mga magulang, he can be a good father and provider for you, sisters. Okay? Basta yung mahalaga doon, the brethren is honoring the priesthood. They honor the priesthood and then kumbaga he magnifies his calling. And then, feeling nyo talaga na doon yung spirit sa tao na to, no? Kasi hindi naman lahat ng miyembro is ganon, ano? So, Paano yung hindi napag- pero swerte pa rin kayo kasi kung parehas na faithful members itong dalawa na to, napakaganda, no? Kasi yung choices ninyo is almost napakaganda na siya. So, yun lang po. Mga kapatid, nababasa niyo ba? Yun. Sabi ni Elder Bruce Harmocongbi, the most important things that any member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ever does in this world are, kayo po yun ha, kasi tapos na kami rito ng President. Number one, marry the right person. The right person is an active person. A person who honors his Pag-aasawa. Okay? Marry the right person. Sa ambong lugar.
Sa temple, hindi yung sa Chinese temple, ano? Okay. By the right authority, ibig sabihin, with priesthood, sealing power, no? And tapos, ang gagawin nyo na lang po, i-keep nyo yung covenants nyo in relation to this holy and perfect order of matrimony. And then, inad nyo rin, and thus, assuring the individuals an exaltation, an inheritance of exaltation. Tapos ito po ang sinabi ni President Gordon B. Hinckley. Marry the right person in The right place. correct in The right time. tandaan niyo po ang right place, At the right time. Tapos ito pa po, choose a companion of your own faith. You are much more likely to be happy. Choose a companion you can always honor, respect, who compliments you in your own life. One who can give you your entire heart. Hindi yung kalahating puso, ano, na meron kang lover palang iba. Yan. Your entire allegiance, your entire loyalty. And tapos ito po ang sabi niya ni President Ezra Taft Benson. One good yardstick as to whether a person might be the right one for you is this. Kung sa harap niya, sabi rito, you think the noblest thoughts, ganda ng thoughts mo. You aspire your finest deeds. You wish you were better than you are. Ibig sabihin, nagbibigay sa iyo ng inspiration. Yun na yung right person. Okay? Sige po, next. Okay, sige po. Ito po yung next question. Paano kung non-member yung asawa tapos kinasal sa ibang simbahan? Then nung naging member siya, pwede pa ba ulit yun ikasal sa temple? Patay ka na yun. Oo, pwede naman siya, no? Pwede siya. Pag kinasal sila sa ibang simbahan, tapos, magaling. Tapos naging member siya, pwede siya. Simbahan, kasi pwede sila. Basta pasado po sa temple record. Meron na siya. Pwede siya. Ceiling po. Okay, sa ceiling. Okay, sige. Okay, next po. I am preparing for a mission. Kailangan ko bang hiwalayan muna ang girlfriend ko bago pumasok sa mission field o hindi? Parang pinapahirapan nyo kami. Hindi nyo naman kami pinapahirapan. Okay. Alam nyo, nung ako ay nag-mission, may girlfriend din ako. Pero hindi siya naging hadlang sa akin para pumunta ako ng mission. Hindi ko sinasabi sa inyo na i-break nyo yung inyong girlfriend or boyfriend. Pero yung pakiusap lang natin, of course, dapat member yung girlfriend ninyo, no? And then, syempre, kapag pumasok na kayo ng MTC, dapat focus na kayo sa work. Okay? Sana walang Dear John letter, no? Sabi nga natin. At sa mga sisters naman, kapag alam nyo na yung brother nasa mission na, huwag nyo namang padadala ng mga sulat na makakapagpagulo sa kanya. Dapat i-uplift ninyo yung brother, no? Ma-inspire siya sa kanyang mission. Na talagang matatapos niya yan, ano? At alam nyo, kapag ginawa nyo yan at nakabalik itong brother, kayo pa rin dalawa. That's the greatest moment, ano? Nakasal kayo sa temple. Kasi nakapaghintay kayo, you have patience. At na-prove ninyo na yung love ninyo is talagang for eternity. So brothers and sisters, I really felt the spirit today, ano? Sana kayo rin. Alam ko na napakaganda nung topic na din-discuss natin. I hope you are thinking about this. Na sabi ko nga, sana yung mga single adult or mga return missionaries, pagbalik nila is yun yung kanilang desire, no? Kasi sometimes we lack faith. Yung pananampalataya natin kulang talaga. Kaya natatakot tayo. Hindi po pwedeng magsama yung faith at saka yung fear. Yung takot at yung pananampalataya hindi pwedeng magsama sa isang pagkakataon. Kung maalala niyo sa Peter, nung lumakad siya sa tubig, nung nakita niya malalaki yung alon, nawala yung faith na, lumubog siya. Pero nung una nakakalakad siya kasi buo yung pananampalataya niya.
So brothers and sisters, we need to have a strong faith to everything. At hindi tayo matatakot. So yung tanong, hindi kailangang i-break yung girlfriend. Ang malaga, mag-usap kayo na kung talagang kayo, pag after ng mission niya, kayo pa rin. Okay? One last question na lang po tayo para may time na mag-e-apply sa iba. Sige po. Paano po kung sister at brother ay lubos na nagmamahalan? Gusto ni brother na mag-mission pero hindi niya magawa dahil hindi niya magawang iwanan si sister. Ano po kaya ang pwedeng gawin ni brother at sister para magawa ni brother ang mission? Okay, magandang tanong. Actually, naitanong na rin at nagpunta ko sa scripture. Ipunta ko lang yung verse, pero sabi doon, if you love your mother or brother more than me, you are not worthy of me. If you love your girlfriend more than me, you are not worthy of me. So sinabi doon ng ating prophet, it's not just an invitation, but it's a call. Okay? So it's a duty ng bawat every priesthood or every young man to serve in the mission. So remember that. But you can have a choices. Wala naman ditong pinipilit. But remember, the scripture said, if you love your mother or father more than me, or grab your car, your money, your education more than me, you are not worthy of me. Hindi ko lang po matandaan yung quote na rito eh. I think it was Herbert J. Grant. He felt sorry for those who failed to go on a mission. Bakit? For some reasons, na pwede naman siguro nilang gawin. Kasi you are exchanging something. Yung na-experience ng isang veteran missionary, katulad namin, makapagturo kayo ng gospel. Makita nyo nag-change yung heart ng tao. Tapos kayo nag-take part kayo sa baptism or even confirmation. Tapos andun kayo na-witness nyo na-grow ito, na-temple marriage, o na-seal. That is something that you are lacking. In exchange for sa isang minamahal. He felt sorry for such. Second, para sa amin naman po ito, how can you have that power of motivation if you are not standing on a higher ground, if you become a father? And then you would try to encourage your, lahat ng mga anak mo, 2, 4, 6, 8, 10, children, you go on a full-time mission. But at the back of the minds of the children, bakit ikaw hindi ka na mission? Kaya si mami, pinili mo, pwede ka naman mag-mission, and then balikan mo siya. Eh kami ganun din ang situation. Sasabihin mo sa amin, na iwanan muna namin at mag-mission. Ibig sabihin, yung power mo to motivate, yung moral authority ang tinatawag doon. You will have that moral authority to encourage children and youth if you have set yourself as a light and also as an example. Okay? But that decision is yours. Mamili na lang kayo kung ano ang better. Pero it is a duty, it is an invitation to all. Right? Brothers and sisters, I hope to see you all sa Missionary Training Center. And we hope that our priesthood leaders who are here will be able to witness your temple weddings. Marry the right person, Person. right Place. right Time. time and authority. And I say this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Good afternoon po. Ako po si Joseph Tan from San Jose Branch. Hello. Natuturo ko po sa inyo yung kung paano mag-t-shirt printing. Ito po, tinatawag dito, ito yung screen na ginagamit. Ito po yung gamitin, yung papel. Yung
Pero kung marami yan, hindi nga ako namin. Yung green bean. Narinig ko ba yung dating mali? Siyempre, Tapos para ano siya, kung magtutulo kayo, kailangan lagyan nyo ng tape yung green niya para hindi naman po siyang pintura. Punta ka na po natin ito. Kita mo, Ben? Oo. Ay, excuse ka lang para mapasok. Bago natin ang camera. Ay, sorry. Pasok ka lang po. Center. Center ng ang gagawin ni Brother Joseph kung paano baguhin ang gagawin ni Brother Police. magiging ano po ba yan? Magiging I believe. Ito ka mo lang yung ginagawa. Kasi pangit pa naman siya. Lab, kita mo ba lab? Thank you. Huwag mo lang harangan yung ating camera. Okay. Ngayon doon na po tayo mag-proceed sa baba. Doon tayo mag-proceed sa baba. So, meron po po yung dalang mga damit. Video na. Okay, 3. Iwan niya dito. Ito daw. Dapat violet? Violet. White dyan. Paano kaya ito? Wala na bang ano dyan? Wala yung pang sabihin. Okay lang wala sabihin. Magkalat-kalat tayo. Hindi naman namin. Ano, Aling Tricia, natataka na sa inyo? Mas mabilis makatuyo ang hangin. Yung hininga ko, baka naihipan ko, mas mabilis. Gracia yun sa'yo, Gracia. I'm ano daw? Mormons ka pala, Gracia. Ano na ka niyan? Tingnan mo. Kita mo yan. Aray! Sorry. Nad! Ay, tapos ka na, be? Ay, Yan. Ang pinaka mastermind. Wala bang kulay, Joseph? Saan yung YSA ko? Aking pinatataka ng aking damit sa ating master, anong tawag dyan? Kung may Chef Boy Logro, may Cook Master, may T-shirt printing master. Sige na sarap. Sa'yo, Aling Tricia, natataka ng Aling Tricia? Hindi pa. Yan ang hinahagod din akin, no? Ay. Wala na yung YSA. O, saglitan natin master, eh, oh. Ay, ako, pero tablan yung pen. Ipagod nyo lang kay Master T-shirt printer, oh. May iba pang kulay. Yung parang ano dyan, ginapatik-patik. Paano ba yan? Ay, ako na, pero ako na Linis, di ba? Sa gilid. Sa gilid yung sa iyo. Left, right. Meron ka Ano, bro? May t-shirt ka dyan? Okay. Ano eh, pinatatakan ko na eh. Ay, ka na lang ba? Sige, pasadaan natin itong mga to. Maganda ba yung sigilid? Kaya yung Wala ba itong dami ko pa mga? si Tan mabilis eh. 3 patik lang kay Tan yan eh, yari na eh. Ay, sorry. Ba't may ano yan, may kalat? Yeah, nakalatan siya dahil Kuya Bernard. But it's our Career and Skills workshop sa t-shirt printing activity. So,
Look, ang cute. Yeah, so actually, ito yung members namin this 2013 YSA conference. Kaya lang, ang nangyari Kaya ay... natatakaan dahil sa mga makukulit na anak. Pero it's alright. Oo. Para amoy suka, no? Ano ba yan, babe? Nakaagaw ka. Uy, naman. Pwede magkatog yan. Ay, nalagap sa loob. Sa akin, kay Master Chef, Boy Logro. Master ko. YSA conference, ang tinatatak. Kuha kanina. Saglit lang di ba? Malinis. Yung puti yan. Alam, nasa kabila yung puti, doon no? Expert no? Master t-shirt printer no? Kung may Master Chef Boy Logro. Ito pa, isa. 30-30 lang yan Libre-libre lang, ha? Yan. Pinapaypay na parang inihaw na barbecue. Bargain lang po, bargain. Kami din, Ganun lang. Kay GRD, mayroon na GRD. Mormon talaga Mormon. Mga Mormons kayong lahat Ito, YSA conference. Kaya anong grasya I'm a Mormon Libre na lang, libre na lang. Diba? Yan pa rin. Paypayan yan Sinuot niya yan. Alam niya. Scary. Yak, Bernardo. Ang tagal mo naman ng iyo. Ano lang, papatong na lang dito. Dali yung mga gusto ko sa taas. Ayan na yung sa akin. Mga Mormonista. Tatlong hagod lang Tapos na yan. Diba? Tama na naman siya. Cut mo opo. Ay mga Mormon yan I'm a Mormon, kagaya niya mababait yan, kasama niyang pinapaypayon sa akin, kaya tuyo din kagad diba? Kitang kita po natin sa camera ang kanyang kabaitan. Saan niyo po yan sana makita sa TV sa TV. Sige, kaway lang kayo sa mali lang po ito. Pattern lang yan. Panoorin nyo lang sa mali Dapat proud to be Mormon. Proud to be Mormon. Dapat ba? Dapat LDS. kasi yun sa webpage yan? Page sa I'm a Mormon.